Praise the Lord, minamahal. Tayo po ay manalangin sa ating mahal na Jesus. Salamat, mahal na Jesus, yung matamis, banal na presensya sa pagkilos na sa kaligitnaan, sa paghipo ng mga puso, sa magitin para ng Espiritu. Salamat sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth and Singles Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal pa noon, ikaw magpala. Sa ganakin lang ako magawa, umasalamat ko sa inyo. So nang dalangin na aming ginagala, mahal pastor. Bless the children, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat ng kaaway. I bind of Satan, demons, family, and doubts. Ang opposing spirit, I command you in the name of Jesus. Cast out in our midst right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong to our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha, the Omega, the beginning and the ending. I'd like to give double honor, respect to the beloved pastor, evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Tina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Binabati ko rin lahat ating beloved preachers, beloved workers, mga instrumentalists, mga awit, at ganun din sa ating mga beloved in-laws, na ating beloved Mr. Pogs. Magandang hapon po sa inyo. At sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, minamahal. Magandang hapon po uli natin malapinoon. At bago tayo magbasa sa banal na kasulatan, nais ko lang pasalamat sa malapinoon. Ito nakikita nyo na bagong mikropono, para nanibago ako, minamahal. Ito po ay donation lamang ng mga choir members noong 1980s pa. Mga, hindi pa finest ang tawag doon. Jesus Finest, Jesus Praise Generation Choir, 1980s. Dinonate po nila ito dito sa Baliwag. Mga kabats po namin noong araw. Ngayong ubang linggo, isa pong member ng choir noong araw. Mga bata pa kami. Iba po natin mga kasamahan ay sa ibang lugar na, iba sa ibang bansa na, dinonate pa nila ito, minamahal. Kaya thank you, God bless you so much sa ating mga kasamahan, choir members noong 1980s pa, 1983, 80s pataas, minamahal. Pwede natin malapin. And kindly read Deuteronomy chapter 12, verse 10. Then Micah, the book of prophet Micah, chapter 6, verse 8. Deuteronomy 12, talatang Gs. Datapwat pagtawid ninyo ng Jordan at pagtahan sa lupain na ipinamamana sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos at pagkabigay niya sa inyo ng kapahingahan sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot na anupat kayo'y tumahang tiwasay. Amen. Dito na lang muna sa Micah chapter 6, verse 8. Micah 6, versikulo 8. Kanyang ipinakilala sa iyo
o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ng kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. God requirements for His people. Yan po ang ating topic sa araw na ito. Ang hinihingi ng Diyos sa Kanyang bayan. The requirements of God for His people. Ang hinihingi ng Diyos sa Kanyang bayan. Sabi nga dyan dyan tayo sa Micah 6 verse 8. Tagalog. Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at tumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Diba? So praise the Lord. Ang daming mga hinihingi ng Malapinoon sa atin bilang mga mananampalataya. And, kailangan natin maalala mamaya-maya. We have to be reminded of these requirements. Every now and then, kailangan po natin ma-remind o maalala natin dahil napakalaga po nito sa ating buhay, inamahal. Gusto natin na tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? At gusto rin ng Diyos na pagpalain ang kanyang bayan. Hello. Mamaya may siguro. Mamaya balikan natin. Anyway, thank you so much. We appreciate it. We highly appreciate this beautiful, ang tawag dyan, microphone. At kalooban ng Diyos na ang kanyang bayan ay pagpapalain. Amen? Palakpakan muna natin, mahal na Panginoon. And of course, mayroon tayong gagawin. Hindi pwede wala. Yun nga, unang binasa natin, ano ang iningi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan. Sa English, to do justly. Ganap, fair. Gumawa tayo ng fair. Wala tayong naapakan na karapatan ng iba. Yan po yung hinihingi ng Diyos sa kanyang bayan. At ibigin ang kawaan, sa English, to love mercy. Kung ang Ama sa Langit, merciful o mahabagin, kailangan ang bayan ng Diyos ay mahabagin din. Amen? Ibigin ang kawaan. Ibig sabihin, maawain ka. You love mercy. At lumakad na may kababaan na kasama yung Diyos. And to walk humbly before God. Lumapad na may kababaang loob. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sa Proverbs, hindi ako nagabalik, 22 verse 4, gusto mo ng pagpapala, buhay, kasaganaan, kailangan natin lumakad na may kababaan. Bago natin tuloy yan, kaya na-read. Proverbs 22 verse 4. Mga Kawikaan, 22, talatang 4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Palakpakan natin, mahal na Panginoon, minamahal.
Ang gagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan ay buhay at buhay. Gusto mo pagpalain ka? Many desire to be blessed by our Lord. Dapat lang magmiti ka na pagpapalain ka. Eh kung hindi tayo pinagpala, saan tayo po dadamputin? Di ba? Dapat ang Kristiyano, pinagpala ka talaga ng ating Malapainon. Palakpakan natin Malapainon. Hallelujah! Praise the Lord! Number 1 na pagpapala is spiritual. Marami kasing, minsan nag-isip tayo, pag sinabi pagpapala, inisip agad natin material o financial. Yun agad ang nasamay natin. Sa Biblia, ang pinakaunang pagpapala na binabanggit ng ating mga Pinoy ay spiritual blessings. Amen? Dapat mayroon kang kagalakan. Mayroon kang pag-ibig, may kapayapaan. You are honest. Tapat ka. Gentleness, the fruit of the Spirit. Gentleness, goodness, faith. Joy, kagalakan. Yan ang unang pagpapala na gusto ng mahal na Panginoon na sa atin. Kung nasa atin ang mga bunga ng Banal Espiritu, yung pagpapalang material, kusa na lamang yan, idaragdag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Biblia, He will give you the desires of your heart. Kanyang ibibigay ang mga nasa o mithiin ng ating mga puso. Pag ang tao, matuwid tayo lumalakad, kahit yung desire ng puso natin, igagrant, ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pag inuna mo ang karya ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ang mga bagay na kailangan mo, kusang idaragdag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang gagantihan sa kapakumbabaan, napakalaga ng humility. Napakalaga. Ang gagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan. Kayamanan, yun tinutukoy yan. Pag sinabing kayamanan, tinutukoy talaga yan, material blessings, finances. At karangalan at buhay. By humility and fear of the Lord is riches. Riches and honor and life. Marami po nangangaral na tawag nila na prosperity gospel. Marami nangangaral, prosperity gospel. Puro lang pagpapala yung kayang gusto nilang pangaral. But they don't preach repentance and righteousness and holiness. Hindi sila nangaral ng yung kailangan ng tao humiwalay sa kasalanan. Hindi nila binabanggit yan. Sabi nila, Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Ang tawag yan, prosperity gospel. Totoo yan, ang Diyos mapagpala. Ngunit, ang tinutukoy na pagpapala sa Biblia, number 1, is spiritual blessing. Amen? Kahit wala kang finances, kahit kapos ka, pwedeng tawagin ka ng Diyos, pinagpala ka. Bakit? Nasa iyo ang katuwiran, nasa iyo ang bunga ng banal na Espiritu. Pero hindi rin ipinagkakait ng Diyos ang mga bagay na mabubuti. Mga material sa mga may takot sa Kanya. So, ito yung mga hinihingi ng Diyos sa Kanyang bayan. Ito ang ating pinag-aralan. The requirements of God for His people. Dagdagan natin. Matthew chapter 5 verse 20. Can you read?
Mateo 5:20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at mga pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo makakisipasok sa kaharian ng langit. Tinamin na mahal, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So another requirements as a Christian, isa sa mga hiningi ng Diyos sa atin, katuwiran. Sa English, righteousness. Except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Kung hindi natin higitan ang katuwiran ng mga pariseo at mga eskriba, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino ba ito mga pariseo, mga eskriba? These people are hypocrites. Mga religious leaders, mapagkunwari ang mga yan. Mga Pharisees. Pag sila'y gumagawa ng mabuti, pinapakita nila sa tao. Pero sabi na ba doon, higitan ninyo yung mga pariseo. Anak ng Diyos, pag gumagawa ka ng mabuti, kahit wala nakakita na tao, gawin mo! Amen? Dahil ang Diyos higit nakakakita sa ating ginagawa. Everything we do, we have to do it for the Lord. Para sa ating mahal na Panginoon. Hindi para sa tao. Another, Matthew chapter 18 verse 3. Ito po yung mga hinihingi ng Diyos sa kanyang bayan. Sa atin, mga anak ng Diyos. Ito yung kanyang hinihingi. 18:3. Mateo 18:3. Si Judas nga pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal, Mateo 18:3. Mateo 18:3. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magsipanumbalik, bisay magsipanumbalik, magsipagsisi, at maging tulad sa maliliit na bata. Sa maliliit na bata, tinutukoy naman humility, pagpakumbaba. Sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Luke chapter 13 verse 2 and 3. Pakibilis. Lucas 13:2-3. Lucas 13:2-3. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit pagka makasalanan kayo sa langit sa lahat ng mga Galileyo dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? At sinabi ko sa inyo, hindi, dadapwat maliban kayo mga sisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayong ding paraan. Amen. At siya ay sumagot at sinabi sa kanila, inakala ba ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? Sa verse 1, ano sabi dyan? Sa verse 1, iakit mo natin. Talatang 1, sabi dyan.
At siya ay sumagot at ng panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan nagsasabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. Yung mga Galileo na habang nagsasamba sa templo, pinatay ni Pilato yung kanilang mga dugo, inihalo doon sa kanilang hain. Ganon ka tindi yung sinapit ng mga Galileo na sumasamba sa templo sa panahon na yon. Dos, ang sabi niya. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inakala ba ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileo dahil sila'y nagagbata ng mga bagay na ito? 3. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Tatapwat, maliban kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. 4. Uyaong 18 na nalagpakan ng muog sa Siloe, nabagsakan ng muog, yung parang building nabagsakan. At nangamatay, ay inakala ba ninyo na sila'y lalong salarin kaysa lahat ng mga taong nanahan sa Jerusalem? 5. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So, ito hinihingi. Pagsisisi. Napakaraming balita ngayon, mga current events na mga tinatago ng mga balita. Sa darating na mga buwan, ilang buwan mula ngayon, sabi ng mga nakaprograma, billions will die. Marami raw mamamatay. At nagsimula na nga, mula pa nung pandemic, millions die. Pero hindi binabalita, tinatago. Kaso wala nakatago na hindi nahahayag. Amen? Kung may hawak ako dyan, mga video, mga documents, mga taong namatay, kawawa. Pero ang sinabi ng Panginoon, maliban na kayo magsisi, kayong lahat ay mapapahamak. Kasi marami mga tao ayaw maniwala sa gospel. Isa lamang ang solusyon sa kapahamakan ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Hesus. The gospel is the power of God unto salvation. Walang magagawa ang reliyon o katuwiran ng sariling katuwiran ng mga tao. Walang magagawa yan. Kailangan mo ang ating mahal na Panginoon Hesus. You must be born again. Amen? For unless a man is born of water, of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kailangan mabago ang ating pagkatao. From inside out, kailangan mabago. Mababago lamang yan pag pumasok dyan ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon Hesus. Kung naniwala ka sa gospel, sa ebanghelyo, tatatakan ka ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! So, napakaraming napapahamak. This coming, mailang buwan mo lang ngayon, yun ang nakaprogram. Nakaprogram sa mga antikristo. Kung hindi mapipigilan yan,
Talagang mangyayari yan. At nangyari na nga. Ilang milyon na ang nalagas na buhay ng mga tao. Iba, mga inosente. Walang kamalay-malay. Nakaprogram sila dahil ang tingin nila sa mga tao ay mga ipis lamang. Yan ang tingin ng mga elite. Yung mga masamang tao na kumukontrol sa mundo ngayon, mga mayayaman, mga billionaires, trillionaires. Ang tingin nila sa tao ay mga ipis lang. Wala silang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Gusto na sila yung mabuhay. Kaya babawasan ng tao kasi ang mundo raw ay overpopulated. Kailangan daw patayin ang marami. At anong karapatan mong kunin ang buhay ng mga tao? You have no right, whoever you are, you have no right to take away the lives of the innocent people. Isa lang, there's only one that can take away the life of all the people. And that is God. Diyos lang ang may karapatan. Pag gusto mo kunin ang mga buhay ng tao, hindi na ikaw yan. Demonyo yan na nananahan sa'yo. Because our Lord Jesus Christ comes to give us life. The devil comes to kill, to steal, and to destroy. Yan ang kanilang agenda. Nakaprograma. At natutupad, unti-unti. Palala ng palala. They want to kill billions of people. Ilan ang ititira nila? 800 million lang ititira nilang tao. Sabi nila, ang mundo raw ay hindi na kaya i-sustain ng resources ng earth. Hindi na kaya buhayin ng likas na yaman ng lupa yung mga tao na sobrang dami. Kaya kailangan bawasan. We are about 8 billion people in the earth today. Itatira nila ay 800 million na lang. So billions ang kanilang papatayin. So mga anak ng Diyos, hindi tayo pwedeng manahimik. Kailangan sabihin mo ang solusyon. Dahil ang tao, pag hindi sa Ebanghelyo, pag namatay yan, diretso na sa impyerno. Tayo, pinagpala ka dahil nandito ka sa katotohanan. Patay, buhay ka! Pupunta ka sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Paano walang Kristo? Minamahal, kawawa. So, as a Christian, your duty is to tell the truth. To tell the gospel of Jesus Christ, the power of God unto salvation. Amen? Satanas ay pumunta para pumatay at pumuksa. At ito ang ginagawa ng mga antikristo. Alam ko, kilala niyo, sino yan? Mga elite people, napakadami nila. They control the economy of the world. Napakayayaman nila. Dahil lahat ng illegal, sila may hawak. Mga big pharma, lahat ng mga drugs, lahat, sports. So they are billionaires. Mga medical supply, medicine, hawak nila lahat. Kaya huwag kang umasa sa mga gawa ng tao. Kung mayroon ka naramdaman, manalangin ka, magpuri ka. Jesus, the greatest physician. Jesus, the greatest healer. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil yung kanilang ginagawa, lalasunin ang mga tao. Pinapatay, unti-unti, ang mga tao. Siguro, mayroon man mga manggagamot, bibihira na lang yung mga tapat. Pero kadalasan, hinamahal, kasabwat ng mga Antikristo. Because Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Kung ang Diyos ay may mga tao dito para
ipahayag ang katwiran, ang kaligtasan at buhay ng mga tao, Satanas ay may mga tao rin dito para patayin ang mga tao. Pero pinagpala ka, hindi ka kaya pag nandito ka sa tunay na gawain ng ating malapay. Hallelujah! Praise the Lord! Pero kailangan may awa tayo sa mga tao. Hindi na naman tayo mabuhay para sa ating sarili. Kaya tayo niligtas ng Diyos para ihayag ang pag-ibig, ang buhay, kaawa sa mga tao. Dahil ang mga tao na yan, pinapatay ng walang kalaban-laban. As the Christian, your duty is to depend. Depensahan mo ang mga tao. Yan ang isang katungkulan natin. Minamahal. Sa paanong paraan, sabihin mo na mayroong Diyos na buhay na kaya magligtas sa mga tao. John chapter 10 verse 10. Ano sabi dyan? Juan Kabanatang 10, talatang 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Amen. Tinutukoy na magnanakaw po dyan, walang iba, kundi si Satanas, tinutukoy. Hindi pumamarito ang mananakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Tira mo? Magnakaw, nanakaw tira mo? Unti-unti na nanakaw nila, pati kayamanan ng mga tao, mga ari-arian ng mga tao. Anong agenda ng mga Antikristo in our time? Dapat alam natin. Kukunin ang mga ari-arian mo. Lahat. Gagawin kang prisoner. Nandyan na nakalatag lahat. Hinamahal. Kung hindi mapigilan yan, months from now, ilang buwan mo lang ngayon, it will happen. Isa lang ibig sabihin niyan, babalik na ang ating malapay, no? Hallelujah! Praise the Lord! Anak ng Diyos, huwag ka na magpaligoy-ligoy, maglingkod ka ng totoo, matuwid! Hallelujah! Praise the Lord! Nandiyan nakaumang lahat. Isa lang ang pwede pumigil dyan, ang prayer ng matuwid. Ating mga pastor at ang mga anak ng Diyos na totoo sa tunay na gawain ng ating malapay. Pwede mapigilan yan, pwede madelay, pwede rin hindi. Kasi sa Biblia, may programa yan. May programa ang Diyos, yan, ganyan, ganyan. At kung titingnan natin, nandito na sa huling programa, pinakahuling programa, kukunin niya ang iglesia, ang church. Kasi maghahari ang Antikristo. Tingin ko, wala na mapipigil, wala na makakapigil yan. Pero kung mapigilan mo yan, mas maganda kung mapigilan. Pero kung mapigilan man yan, siguro, mabilis lang, sandali lang na panahon. May sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my words shall never pass away. Ang pagbalik ng Malapinon, katulad ng mga karawan ni Noe, many don't believe. Ang iba ayaw maniwala. Kaya anak ng Diyos, maniwala ka talaga. Dahil kung paano ka totoo na naging tao tayo, paano naging totoo na may araw, may buwan, nandito sa mundo, ganun ka totoo na may Diyos. At ang iyang salita ay katotohanan. Amen? The Word of God shall never pass away. Hindi lilipas, magaganap at magaganap. Pero sad to say, totoo ang sinabi ng masulatan, ang karawan ng malapay noon, ang kanyang pagbabalik katulad ng panahon ni Noe. Ang iba ayaw maniwala. Kakaunti lamang ang natira sa panahon ni Noe. Because most of them don't believe the preaching of Noah. Same is true in our time. Marami mga tao hindi naniniwala. Anong dahilan? Bakit ang iba naniniwala? Because they love the world. They love pleasures more than God.
Pag mahal mo ang salibutan at mahal mo ang kalayawan, mahal mo ang mga bagay na material, you don't believe. At sinasabi ng iba, hindi pa mayayari yan. Kasi sinasabi ng iba yan, kasi gusto pa nila ng kalayawan sa mundo. Hindi mo naintindihan. Nang pupuntahan mo, walang kapantay na kaligayahan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya no? Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Siya'y pumunta para magnakaw, pumatay, at pumuksa. Nakawin. Para magnakaw, nakawin. Nakawin ang kaligtasan. Yan ang number 1 na trabaho ni Satanas. Dadayain ang mga tao. Kahit yung mga, even the Antichrist, even the elite people, did you not know that you are already deceived by Satan? You do not know? How come you are so brilliant as far as the secular wisdom is concerned, but you don't understand the Word of God? Did you know that the wisdom of this world is foolishness with God? No matter how brilliant you are in the world, it is nothing if you don't believe the words of God. Because everything in this world will vanish away. What you have done for Jesus Christ will remain. Ano ginawa mo kay Kristo? Yun lang ang mananatili. Kaya it's just time for you to believe the gospel, the power of God unto salvation. These people, these elite people were deceived by Satan because they love the pleasures of the world. You want to trade your soul with temporary things? That is foolishness. Kamang mga yan. Ipagpapalit mo ang kaligtasan mo sa buhay, sa langit, sa mga bagay dito. Kamang mga yan. This is time for you to awake. Kumisay ka para magmamara ka na buhay na wala ka. Hindi basta-basta. It is not a joke. It is not a joke to enter the gates of heaven. Many temptations will come on your way when you are serving the Lord. There would be a lot of trials you experience. But do not forget, Jesus Christ is greater than your trials. Jesus Christ is more than anything in this world. Kahit marami kang pagsubok, huwag mong tingnan yan. Dahil ang kapalit yan, basta naglilingkod ka, kaligtasan at buhay na wala ka. Amen? Isaiah chapter 55, verse 6 up to 7. Can I read? Isaiah 55, 6 at 7. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko at ng kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kawan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang samantalang siya'y masusumpangan. 6. Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Seek the Lord. All of the people of the world is required. Every man is required to seek the Lord. Tayo na nandito na, pinagpala ka na, nasumpungan mo na ang katotohanan. Nasumpungan na ang ating mahal na Panginoon. Pero hindi ka pwede manahimik. You have to tell to the people. If you love the Lord, if you love somebody, if you love your neighbor, do not neglect your duty to tell the gospel, the power of God
unto salvation. Yun lang ang pag-asa. God does not want even one to be thrown into hell. It is not the will of God that somebody perish in hell. But why so many people are perishing in hell today? Because some of us are neglecting our duty to tell the truth. Kaya minamahal, pinagpala ka. Ikaw, di ba, yung mga mahilig maghayop, pinagpala ka. Dahil maraming naliligtas dahil sa pagsasalita mo ng salita ng buhay. Walang ibang salita ng buhay, kundi ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. 7. Lisanin na masama ang kanyang lakad. Forsake. Let the wicked forsake his way. Why Sodom and Gomorrah were destroyed by fire and brimstone that come from heaven? Because despite the 2 angels were sent by God to give them warning, and yet they don't believe. They didn't believe. So they were destroyed by fire that come from heaven. So the word of God is saying, let the wicked forsake his way. Lisanin na masama ang kanyang lakad. Layuan, miwalay ka sa masama, at ang liko ang kanyang pag-iisip, at manumbalik ka sa Panginoon. Hallelujah. At kawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. God is a forgiving God. Kung nagkasala ka, bumalik ka. Layuan mo, lisanin mo ang masama. Sa ating mga kababayan, sa ating mga naibig na ating mga kapwa-tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo, laging sinasabi, mga pastor, mahal kayo ng Diyos. Our dear Jesus loves you so much. Pero may gagawin ka. Kailangan layuan mo ang masama. Tumalikod ka sa masama. Hallelujah! Hanapin mo ang Panginoon habang masusumpungan pa. Darating araw, hindi mo na siya masusumpungan. Habang may panahon pa, ngayon na! Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Not tomorrow. Tomorrow might be too late. Baka huli na bukas. Ngayon ka na magbago para magmamala ka na buhay na walagan sa piling ng ating malapay, no? Ngayon muna lisanin ang masama. Mga panahon ni Noe, most of them didn't believe the judgment is coming. Hindi sila naniwala na parating ang paghahatol. Dahil ang Diyos na napakabanal. Hindi niya matitiis habang buhay ng kasamaan ay nangingibabaw sa mundo. He will judge every single sin that man is committing. Hatulan na bawat kasalanan na ginagawa ng tao. Kaya ngayon ka na bumalik sa ating mga ginigiliw na kapwa, mga kababayan natin. Ngayon ka na magsisisi. Because destruction is coming. Nakaready na. Kikita niyo sa mga balita. Marami naglilik na mga balita na tinatago nila. Sa Amerika, marami doon matatapang. Talagang hinahayag nila. Ilang mga millions of mga bag, yung mga bag na nilalagyan ng patay, millions, dinideliver na sa iba't ibang estado ng Amerika. Sabi nung nag-expose, ano ibig sabihin yan? Bakit dinideliver yung mga lalagyan ng patay? Napakaraming millions na bag. Yung di ba itim na
lalagyan ng patay, dinideliver nila. Million. Ano ibig sabihin? Hindi sila natatakot. Sabi na, alam ko na, they will kill many, many people. Kasi nakaprograma yan sa mga ng mga antikristo. Dahil ang tingin nila sa tao, walang kwenta. Di nila alam na man is created in the image of God. Ang tao nilikha na wangis ng Diyos. Ginagamit ka ng demonyo. Gusto mo patayin ng mga tao? You want to kill the people? You are being used by Satan. Hindi na ikaw yan. Pinagpala ka dito. Walang pwede dito, manakit. Pag nandito ka sa tunay na gawain. Tandaan nyo yan. Walang pwede manakit dito, mga Antikristo, sa tunay na gawain, sa unang dala ng pastor. Walang pwede manakit. Lahat sila mapapahamak pag dito ka. Magsisisi ka pag dito mong gustong saktan ang mga totoong anak ng Diyos. You will be destroyed. Mapapahamak ka. Kaya, anak ng Diyos, tiisin mo lang ang pagsubok mo. Dahil secure ka. Totoo ang nasumpungan mo na gawain. Hindi gawain ng tao, kundi gawain ng Diyos. Totoong paglilingkod. Hindi kalakalahat na paglilingkod. Totoong paglilingkod ang nasumpungan sa pamumuno ng ating mga pastor. Pinakita ng totoong man of God ang paglilingkod totoo. Willing to sacrifice, willing to die just to preach the gospel all over the Philippines and all over the world. Dahil pag nagsayo ang ating mga Pinoon, meron kang malasakit sa kapwa mo. Ayaw mo na mapapahama kang iba. Kailangan bigyan mo sila ng paalala. Kaya tayo'y tumalima. Nandito ka, nakarinig ka ng gospel. Binago ka. Ngayon, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Malinaw sa Biblia, before the rapture will take place, many will die. Kawawa. Ayaw nga ng Diyos sa Biblia na mamatay yung mga tao. Ayaw niya. Ayaw lang Diyos ni isa man itatapon sa impyerno. Ayaw niya. Pero bakit marami na mamatay diretso na sa kapamakan? Dahil ayaw nila tumanggap sa Ebanghelyo. Ayaw na maniwala. Isa lang ang solusyon para ang tao maligtas. Ebanghelyo ng ating mga Pinoon. Hindi religion. Religion is nothing! Walang magagawa. Religion mo! What is necessary is your relation to God. You must be born again! Hallelujah! Praise the Lord! Matthew chapter 24, verse 40 and 41. Kindly read. Mateo 24, 40, 41. Kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Amen. 24, 40, 41. Kung magkagayoy sa bukid ng dalawang lalaki at ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Kung babasahin mo lahat yan ng buong chapter, ibig sabihin ng kukunin ng kamatayan. Yan pa meaning dyan. One shall be taken and the other left. One shall be taken in judgment. Yun ang meaning. Bago sa bumalik, ang isa'y kukunin, ang isa'y maiwan. Ibig sabihin, kukunin ang kamatayan. Nangyayari ba? Nangyayari. The last 3 years, millions were dead. Pero hindi binabalita, tinatago. Ba? Nagpatuto dito na kapatid Sterlen Bermudez. Nandiyan ba, Sterlen? Galing sa China. Sabi niya, kausap ko. Sabi niya, kuya, ang dami na mamatay doon araw-araw sa China. Pinapalabas ng mga taga roon na because of virus. No, that is a lie. Hindi po virus. Ang pumatay sa mga tao is
5G. Ano ba yung 5G? 5G radiation. Yun ang totoo. Ngayon, in-install na yung mga 5G all over the world. Pag inactivate nila yan, billions will die. Hindi totoo ng virus mamatay, no? Palabas na nila yon. Kasi yung mga virus yan, sipon lang yan. Pinalala lang ng balita, tinatakot lang ng mga tao. Pero katotohanan, 5G vibration. Yan ang totoo. Documented. Proven. Kaya pag wala kang Kristo, kawawa ka. Kaya ngayon ka na maglingkod! Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon ka na maging totoo sa paglilingkod sa ating Malapinon. Huwag mo sayangin ang kaligtasan na narinig mo din nakarating sa Ebanghelyo galing sa totoong man of God, ating mga pastor. Hindi basta-basta ang sakripisyo. He cried day and night. He fasted 40 days and 40 nights para namang Ebanghelyo makarating sa iyo na may kapangyarihan para magbabago ka at umamala ka na buhay na walang hanggan. Hindi basta-basta mangaral ng gospel. Sabi sa amin noon, mga bata, kami mga preacher noon, i-assign namin kayo sa mga probinsya. Sabi namin, mga pastor, ayaw namin. Umari, wag nyo kami assign. Ayaw namin. Okay lang kami, tagalinis na pastoral. Taga-saing, taga-dampot ng mga basura, taga-hugas ng plato. Okay na po kami dito, taga-hugas ng basahan. Hindi. Yung mga ginagawa nyo dito na naglilinis kayo, training lamang yan. Kaya kayo dinala dito ng Diyos kasi isa kayo sa maghayag ng gospel ng ating Malapinon. Sabi naman ng pastor, kung maaari, huwag po. Kasi nakita namin, hindi basta-basta pangaral ng gospel. You need to pray a lot. You have to fast and pray. You have to cry to the Lord. Kasi nakita namin sa mga pastor, bago mag-crusada, ayun naman mga pastor, 40 and 40 nights. Mga worker, mag-fasting din kayo. Ilang panahon na yan? 83, 84, 85, 86, 87. Kahit ayaw mo mag-fasting, papasting ka, kasi wala naman pagkain sa pastoral. Trials. Salamat sa pagsubok, walang pagkain, walang pagpapala. Then napilitan kami, hindi kumakain. Inaabot ng buwan, walang kain. 21 days, 10 days, 40 days. Naranasan namin yan. Mga burtot balata lang kami. Sa po natin mga pastor. Pero salamat sa kahirapan, natuto tayong umibig sa Diyos ng totoo. Ang mga pagsubok pala, stepping stone, para lalo mong maintindihan ang kalooban ng ating Malapinon. Mga pastor, huwag nyo kami padala. Okay na kami sa pastoral, tagalinis. Hindi. Yung inyong trabaho dito, training lamang yan para kayo pakumbabain. At kayo, pag nanilista kayo, ipapadala namin kayo sa mga probinsya para sabihin ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Napakahirap. Napakahirap ng buhay sa mga probinsya noong araw. Naglalakad lamang kami, wala lahat. Walang ilaw. Inuusig ng mga tao. Minumura. Pero totoo ang Diyos. Katapos sa mga pagsubok, pagpapalain ka ng ating Malapinon. After the sufferings, God will bless you. Hanggang sa mga oras na ito, hindi ako magpaniwala na hanggang ngayon, buhay pa ako. Sa daming trials na nadaanan natin, walang pagkain, wala lahat. Totoo ang Malapinon. If you're willing to die for the gospel, lalo kang pagpapalain at pagmamana ka ba na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kayo minamahal, napakalapit na. Kung hindi mapigilan sa prayer, buwan lang, bibilangin mo lang ngayon. Billions of people will die. Hindi pa nanakot yan. I'm not sowing fear to all the people of the world. I'm just saying what the Bible, what the Word of God declares, and what the Word of God, what are written in the Word of God regarding the end times. Many will die.
Pag namatay ka na walang Kristo, kasalanan mo yan. Hindi nagkulang ang Diyos sa mga tao na pinadala para sabihin ang katotohanan. Pag napahamak ka, that is your fault. Huwag mo sisihin ang sino man. Kasalanan mo yan. Hindi nagkulang ang Diyos. Pinalalanan ka, pero nagkibit balikat ka lamang. Sa Biblia, dalawa nagsasigiling, isa'y kukunin, isa'y kamatayan. Isa'y kukunin, isa'y maiwan. May chance pa yung mga hindi napahamak. May chance ka pa, naiwan ka sa kamatayan. May chance ka pa maniwala sa gospel. There's only one hope for all the people of the world. And also for the Christians, there's only one hope. And that is to believe the gospel and to do the words of God. I-apply mo ang masalita ng Diyos. Lagi kang magsamba, lagi kang magpupuri. Ibigyan mo ang Diyos higit sa lahat. Love God more than anything else in this world. Minsan, nasa probinsya kami noong araw, mga 1980s, padala man na pastor ang mga worker galing sa Maine. Kinukumusta kami, kumusta na kayo dito? Pwede ba umuwi na kami? Sagot namin, pwede na ba kami umuwi? Kasi walang pagkain. Ilang buwan na kami doon, walang pagkain. Sabi man na pastor, tatawag. Wala pang cellphone noon. Tatawag yung inutusan sa line, collect. Yung PLDT, collect. Hindi kami makatawag ng magbabayad. Hindi, wala kayong mambayad eh. Sige, collect. Minsan magagalit yung operator ng PLDT. Bakit collect? Wala kaming pambayad eh. Kaya collect. Pag sinabing collect, yung tatawagan mo doon, magbabayad. Tama na, pastor. Gusto namin umuwi. Hindi pa kayo pwede umuwi. May mission pa kayo dyan. Ganun ang buhay namin. Lalakad, walang pagkain, pero ang himala, galak na galak kami sa paglilingkod sa ating malapit. Hindi kaya palitan ng mga bagay pansamantala sa mundo ang nasumpungan mo na kaligtasan. Pero ngayon, pinagpala na kayo. Pinagpala na tayo. Amen? Amen. Hindi na tayo naglalakad. Hallelujah! Praise the Lord! At marami sa inyo pinagpala na. Marami sa inyo nagpatotoo. Nandun ko sa maraming pagsubok. Maraming kapatid na tayo naglalakad. Anak nila, mga doon sa gawain, walang pagkain. Hati-hati lamang sa isang malita ulam. Maraming nagpatotoo dito. Walang pamasahe. Iba nakikisakay lang. Pero ngayon, nagbibilang kayo ng mga bahay at sasakyan. Bakit? Nakapasa kayo sa mga pagsubok. Pag nakapasa ka sa pagsubok, ang pinakahuling pagsubok sa mundo, papipiliin ka. Antikristo o Jesus Christ. And that is happening today. At palala ng palala yan, papipiliin ka. Jesus Christ or the mark of the beast, or the system of the beast. Jesus Christ or the system of the beast. Papipiliin ka. And that would happen. Palala na palala. Nangyayari na ngayon at palala na palala yan. Isa lang ibig sabihin niya. Pag nandyan na yan, ibig sabihin niyan, anytime, ang pagtawag ng Diyos sa kanyang mga anak ay mangyayari. Anytime. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Huling talata, di natin matatapos, minamahal. Huling talata, chapter 6, verse 53. Can you read? Ating mga singers, please come forward. 1 talatang 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. And Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. What does it mean? Na kailangan mong
kainin yung laman ng mahal na Panginoon Jesus at inumin ang kanyang dugo. Kung hindi mangyayari yan, wala ka raw buhay. Ano ibig sabihin yan? Kailangan mo raw kainin ang dugo, ang kalaman, ang katawan, ang laman ng Panginoon Jesus at kanyang dugo kailangan inumin mo. Kung hindi mangyayari daw yan, wala. Jesus Christ has a total control of your body and soul and spirit. Dapat kontrolado ka lahat, nasa iyo. Kontrolado ka, hindi na ikaw nagpapatak ng buhay mo, ang ating mahal na Panginoon. You must be controlled by Lord Jesus Christ. Kasi pag kontrolado ka niya, hindi ka mapapasama. Mapupunta ka sa pagpapala at kabutihan, kabanalan, katuwiran. Satanas, maybe you will be given temporary blessings in the world, katulad ng mga elite people. Pinagpalit nila yung kaligtasan sa in hell. Ang kanilang kaluluwa, buhay pa sila, sinusulong na sa impyerno. But still, they have still chance. Pwede ka pa magsese. Kayo na mga billionaire sa mundo, mayroon ka pang panahon para magsese. Layuan mo si Satanas. Huwag mo siyang sambahin. Isa lang ang sambahin mo. Jesus Christ, ang tunay na Diyos at buhay na walang God. Kami na mahal, you are so blessed. Nandito ka. Hallelujah. Nandito ka sa tunay na gawain. Hindi po yan may tatago. Pag tunay na gawain, nasumpungan mo, hindi yan smooth ang daraanan. Masasaktan ka talaga dito, mahal, pero huwag kang titigil, tuloy ka lang, dahil ang dulo niyan, kaligayahan at buhay na wala hanggan. Habang tayo maawit na mahal, as we sing the song, mga baguhan, ating inayayahan. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Father is Jesus, Lord is service. Hallelujah. Mahal tayo natin, mahal na Panginoon. Panalangin natin ating mga kapwa-tao na sana maniwala sila sa kaligtasan. Because the Antichrist is endeavoring to destroy the lives of many people. Let's pray for them, minamahal, na sana bigyan sila ng pagkakataon maglingkod, makakilala sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit. Sumuko ito sa iyong mga alam mo nga lahat pati ng mga isip ko. Ngunit hindi ka nagbabago. Ako iyong inako. Ako iyong tulungan. Ako iyong panghawakan. Kiraming beses na ako'y nagdarapa sa pagtagpo mapalayo sa'yo. Di mabilang ang sakit sa iyong kaloob, magsuway sa pag-utos mo. Ngunit anak ng mapatawad, ang iyong hindi itan. Ako ay bumalik at tumawag sa iyong hanap. Hallelujah, hallelujah. So, Jesus. Sa hindi manang makuha ang salamat, lahat na nagbago Magsisisi tayo na mahal. Habang tayo. aking pinaghihirapan, hindi binibigyan pansin, biyayang nakalaan sa akin. Ako'y kulang-kulangan,
sa'yo. Hindi mabilang sakit sa iyong kalooban, magsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong iniintay na ako'y bumalik at tumawag sa'yo. Ikaw lang ang aking kailangan. Ako Magsisisi tayo lahat. nalaging Magsisisi tayo lahat sa ating mga pagkukulang, pagkakasala. Yes, Lord, forgive us. Forgive us. Forgive us, Lord. puso Jesus. Huwag mo, Diyos, akong bitawan. Huwag naman muling iwan. Handa ko ba tunayan puso kong makasalanan? Kinamigtas sa pagtagpo mapalayo sa'yo. Hindi ba bilang ang sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo? Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa'yo nga. Kinabing beses na ako'y nagdarama sa pagtagpo mapalayo sa'yo. Hindi ba bilang ang sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo? Ngunit handa kang magpatawad, lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa'yo nga. Kinabing beses na ako'y nadarama sa pagtagpo mapalayo sa'yo. Di ba pinagsilbi sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo? Ngunit handa ka magpatawad, lagi mong hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa'yo na. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Napakaikli ng panahon natin sa mundo, minamahal. Hallelujah! Malapit na tayo sa salubong sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya ngayon na tayo maglingkod ng buong puso sa ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Ang ating mahal na Panginoon, siyang tunay na nagmamahal sa atin. Kaya bigay natin ang ating puso sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord!
sa mga baguhan. Bago tayo manalangin sa iyong kailangan. Mga ngayon na nakadalo, iniibig kayo natin malapit ni Jesus. Tanggapin niyo siya, ating malapit noon, bilang inyong sarili tagapagligtas. Gusto mo maligtas sa kamatayan, mayayari sa mundo ngayon, parating. Gusto maligtas sa apoy ng impyerno, isa lang gagawin mo. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating malapit noon. Maging katulad kayo ng mga kapatiran nandito, ng kailang mga pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. Ready for the rapture. Amen? Una, gusto maligtas, maniwala ka sa Ebanghelyo, ang ating malapit ni Jesus. Diyos na katawang tao, namatay sa krus sa Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Ang kanyang dugo na banal na buhos para sa iyo. Yan po ang Ebanghelyo. Maniwala ka. Ikalawa, kailangan ng tao pagsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Pagkamuhi sa kasalanan, ayaw mo na ng buhay na masama. Yan po ang pagsisisi. Ikatatlo, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikaapat, pagtanggap ng Banal na Espiritu. Itaas mong kamay, mga yun na nakadalo. Mga may sakit, mamaya gagaling kayo. Minamahal. Huwag kayong magalala. Ang pinakamalaga, yung kaluluwa mo, gumaling. Yan ang pinakamalaga. Hallelujah! Napatawad ang kasalanan mo. Yan ang pinakamalaking pagpapala. Tanggapin ninyo ating malapinong Isus bilang inyong sariling tagapagligtas. Sundin po ninyong isang maikling panalangin. Dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, ako po'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Malapit ni Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo po, malapit ni Jesus, sa aking puso na marumi sa kasalanan, sa mamagitan, yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal na Panginoong Jesus, sinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, iligtas mo po ko sa na aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen. Amen. Dakilang sa langit, Diyos na mapihan sa lahat. Aming mahal na Panginoong Jesus, unang dalangin aming ginagalang mga pastor, at tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po kalamang kasalanan. Isulat niyo malapit ni Jesus ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samutalangin. Amen and amen and amen. Hello. Lahat ng mga may sakit, minamahal, ilagay yung mga kamay sa ulo. Manalangin po tayo. Walang imposible sa ating malapit ni Jesus. Kaya niya gawin lahat ng bagay. Hallelujah! Ang walang sakit, itaas ang dalawang kamay. Yan po ay pagsuko, pananampalataya sa ating malapit ni Jesus. Malulutas ang iyong problema. Nagpatutunan ang kapatid kanina, wala sa pagpapala, binigay niya. Naniwala sa pangako ng malapit noon. Binalik sa kanya maraming beses yung kanyang binigay. Basta naniwala ka. At yung paniwala natin, samahan natin ng gawa. Sigurado yan, kikilos ang mahal na Panginoon sa buhay. Ang mga may sakit, ilagay yung ulo yung kamay sa ulo ninyo, isang kamay sa ulo. At ang isang kamay doon sa parte ng katawan yung karamdaman. Gawin po niyo na mahal. Mamaya, dadalo dyan ang kapangyarihan natin, mahal na Panginoon Jesus, at matatanggap yung kagalingan. Amen? Wala kayong sakit, may problema kayo sa hanap buhay, sa pamilya, emotional problem. Itaas ang dalawang kamay sa unang dalangin natin, mga pastor. Manampalataya kayo, malulutas yan. Sa pangalan ni Jesus, all your problems will be solved. Ay yung kahirapan ay papalitan ng pagpapala. At yung masakit, gagaling ngayon sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus.
Mahal na Panginoon, pagaling mo lahat na may sakit sa hapong ito. Diyos na makapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa. Sa unang dalangin namin ginagalang, mahal na Pastor. Heal the sicknesses, diseases. Ay may mga problema sa hanap buhay, sa pananalapi. Ikaw maglutas, pagpalain mo sila. Lutas yung mga problemang financial, material, emotional, and marital. Solve the problems, O Lord, right now, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. At aking sinasaway, ang lahat ng gawa ng kaaway, demonyo na makaramdaman, cancer, leukemia, diabetes, trangkaso, lumayas ka ngayon din. I command you, sa pangalan ng Jesus, inutusan kita, demonyo na sakit, lumayas ka ngayon din. Sa pangalan ng Jesus, in Jesus' name, sickness, be healed, in the name of Jesus. Problem be solved, in Jesus' name. Tanggapin mo pagpapala, financial, material, spiritual, mula ngayon, in Jesus' name. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ang niniwala na pinagaling na kayo, tas ang kamay. Naniwala na magaling na kayo, tas ang kamay. Pag naniwala ka ngayon, itas mo kamay mo, tatanggapin mo ang kagalingan. Tas ang kamay, ang gusto gumaling. Tas ang kamay, andyan na. Unti-unti ka lang gumagaling. Ang lahat ng gusto malutas ang problema, tas ang dalawang kamay. O nalutas, naniwala ka na, nalutas ang problema mo. Yun ang naniwala, tas ang kamay. Tinanggap nyo na ang kagalingan at pagpapala. Sumigaw tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Muli natin, mahal na Panginoon. God bless you na mahal. Makabalik mo na kayo sa mga upuan. Hallelujah. Alam nyo, ang kagalingan ng karamdaman, minsan hindi agad 100%. Minsan iba nakatanggap ng 20%, 30%, 50%. Habang nagtutuloy-tuloy ka, matatanggap mo yung kumpletong kagalingan. Minsan hindi agad-agad. Meron naman agad-agad o instant healing. Meron naman unti-unti. Para balik ka lang balik, para maintindihan mo ang pagiging Kristiyano. Ganun po yan naman. Minsan hindi ka naman pagpalain agad, bigla. Minsan dahan-dahan, tuloy-tuloy ka. Pero ang katotohanan, totoong pinagpala ka na dahil nasumpungan mo na ang daan patungo sa langit, sa buhay na wala hanggan. Puri natin mga Panginoon. Bago natin ma-announcement, mayroon po tayong special offering. Hindi na mo yung pilitan, minamahal. Marami po tayong kailangan sa gawain natin mga Panginoon. Hallelujah. The more you give, the more you will receive. Minamahal, special offering, hindi po yung pilitan, yan po ay voluntary. Pero pag nagbibigay ka, kahit na kinakapos ka, nagbibigay ka, lalo ka pang dadagdagan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lalong padadami ng pagpapala. Kaya huwag tayong manghinayang. Huwag tayong mapagod sa special offering, sa pagbibigay natin, dahil totoo ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Beloved Brother Orlando Magaling, tawagan natin para sa ating special offering. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved audience preacher. Mga minamahal, tayo magkasama na langin para sa ating mga pagkakaloob. Dakil at mapagpalang Diyos sa mga banal sa kataasan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoong Jesus, sa pangalan at panalangin pagluhod ng aming beloved Honorable Pastor Willie D. Almeida, mga Panginoong Jesus, narito po ang iyong mga anak. Tanggapin po, basbasan po, langasan po ang bawat pagkakaloob ng aming mga special offering upang sa gayon na patuloy na magamit mainam sa ministeryong ito. Sa bawat masaya na kaloob mga Panginoon, dalangin namin na patuloy at patuloy pong pagpalain. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo dinalaga.
Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. God bless you, minamahal. Hallelujah. God bless you so much. Pagpalain ko ng lubusan ang ating malapit Jesus. Tuloy-tuloy po ang ating palambahan dito sa Baliwag, Barangay Makinabang, Baliwag, Bulacan, tuwing Linggo, Merkules, tsaka Biyernes. Minamahal. Hallelujah. Titigilan lang po tayo pag wala na tayo dito sa mundo. Tayo dinagit na. Milampurin natin malapit nun. At ang ating gawain, tuloy-tuloy po sa San Ildefonso, Bulacan. Tuwing Linggo, katulad ngayon, kasabay po natin. Linggo, Martes, and midweek service, at saka Biyernes. Pwede natin malapit noon. At lagi po tayong dumalo sa gawain. Tandaan natin, pagbalik ng malapit noon, kukunin niya sabay-sabay nasa pagtitipon. Malinaw sa masulatan. Kasalukuyan nagtitipon, doon kukunin ang mga anak ng Diyos. Puri natin malapit noon. Marami tayong mga gawain. Araw-araw mayroon tayong Bible study. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, hanggang Sabado. Napakarami pong kaluluwa ang gusto pa marating ng ating malapit noon bago sa bumalik. Inamahal. Puri natin malapit noon. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Father Romy Villamor, tawagan natin sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo na mahal. Puri na ating malapit. God bless you po, beloved Opi. Kayo po yung manalangin sa ating pagtatapos. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal sa unang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Distadan Meda. Kayo po yung nagpupurit pasalamat, mahal po noon sa natapos na gawain, mahal po noon. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal po noon sa magandang panahon pinagkalob mo sa amin. Hallelujah. At sa bawat paglangis, sa joyful songs, solemn songs, mahal po noon. Sa mga buhay na patotoo, sa mga, hallelujah, sa pagpapala, mahal po noon, hallelujah. Maraming salamat po, mahal po noon. Gandin po, mahal po noon, sa mga awitin ng Jesus Finest Generation Choir. At lahat ng mga awit, mahal po noon. Maraming salamat po, mahal po noon, hallelujah. Sa pagkilos ng Banal Espiritu na siyang kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo, mahal po noon. At sa aming pag-uwi, mahal po noon, kung paano mo kami iningatan. Gandin po, mahal po noon. Hallelujah. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal po noon, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. God bless you, minamahal. We love you so much. Our dearest Jesus loves you more.